It's BBM, stupid. Topid! Kahit sino pang tanggalin nyo dyan, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, higit pang bababa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. At bok anong magiging posibleng parusa kay Colonel Monggao? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biglang iniwan ni AAP Colonel Odi Monggao. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos nga mag-trending sa mundo ng social media ay usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang balita araw na Biyernes, January 9, 2026 nang mag-withdraw ng suporta sa AAP Colonel Odi Monggao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa binitiwang salita ng nasabing opisyal ay sobra na, tama na kung saan ibinahagi din ito sa social media ni retired Air Force General Romeo Poques ang umano'y deklarasyon ng pagbawi ng suporta ni Monggao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan nakasaad ang buong mensahe ni Colonel Odi Monggao ukol sa kanyang pagkadismaya sa administrasyon sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos nga kumalat sa social media ang balita ay umani agad ito ng iba't ibang reaksyon. Isa nga dito sa napakomento ay ang dating Executive Secretary ni Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez na kung saan sinaluduhan agad ang ginawa ni AAP Colonel Odi Monggao. It's BBM, stupid. Topid! Kahit sino pang tanggalin nyo dyan, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, higit pang bababa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Bakit? 4 na surveys na po ito. Because the issues are simple. They were the issues then, they are still the issues now, and they will still remain to be the issue that Bongbong Marcos himself must confront and explain truthfully to the Filipino people. Ano po yan? Issue po ng massive corruption. Issue po ng looting of public funds. Issue po ng drug addiction. Itong tatlong isyong ito, nakaangkla na po rito sa administrasyon ni BBM. At itong tatlong malalaking higanting issues na ito, hindi po ito mawawala hanggat hindi sinasagot ng buong katapatan. Hindi yung ngisi, hindi yung standard na pag wala nang nasagot, tatawa, hindi na po ito. Ngunit kinagabihan ay lumabas sa ilang mainstream media ang balita na tinanggal sa pwesto si Colonel Odi Monggao na nagbigay kalituhan ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang totoong kwento. Tinanggal ba sa pwesto o kusang nag-withdraw ng suporta kay Pangulong Marcos Jr.? Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Bok, sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Monggao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Monggao kung saan sinabi niya that he is withdrawing his personal support for President Marcos and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Monggao. He has at least 2 social media accounts pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Monggao. At least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit paano itong posisyon ni Monggao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Monggao?
Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong article. Article 63 of the Articles of War, ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly, kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Ang maaari nitong mangyari ay possible dismissal from the service, and whatever punishment a court-martial may decide in this particular case. So, yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003, kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect, that was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but this is the first time this is happening to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at whether this would have any consequence doon sa number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod, because this supposed post is being shared around widely by other people, including retired General Romeo Pocis, who of course you do know has been charged with inciting to sedition. So baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Gigi. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!